Ang lumubog na barko. Isang malakas na bagyo ang tumama sa karagatan na naging sanhi ng paglubog ng isang pampasaherong barko. Halos lahat ng mga nakasakay sa barkong iyon ay nalunod at nasawi, maliban sa isang lalaki. Sa kabutihang palad, siya ay nakaligtas at napadpad sa isang napakalayong isla. Nang siya ay magkaroon na ng malay, ay nagulat siya at natagpuan niya ang kanyang sarili sa gilid ng dalampasigan. Tanging siya lamang ang nag-iisang tao sa islang iyon. Nagsimula siyang manalangin sa Diyos na sana ay may dumating na tulong para iligtas siya at makaalis sa isla. Ngunit lumipas ang mga araw ay walang dumating na tulong. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Nagpalipas siya ng mga gabi na natutulog lamang sa dalampasigan at walang sawa siyang nananalangin sa Diyos. Kinabukasan ay nagsimula na niyang tanggapin ang kanyang masaklap na kapalaran. Naisip niya na kailangan niyang matutong mamuhay sa isla ng mag-isa. Kaya inumpisahan na niyang manguha ng mga punong kahoy upang makagawa siya ng isang munting kubo na kanyang masisilungan. Nanatili siya sa kubong iyon at nagsimula niyang gugulin ang kanyang mga panahon doon. Isang araw ay umalis siya upang maghanap ng makakain hanggang sa inabot na siya ng dilim. Pagbalik niya ay laking gulat niya nang makitang nasusunog na ang kanyang kubo. Labis siyang nalulungkot dahil sa pagkasira ng kanyang tirahan. Sa sobrang galit ay tumingala siya sa langit at itinaas ang kanyang mga kamay. Sumisigaw siya at nagsimulang magalit sa Diyos. Sinabi ko sa iyo na magpadala ka sa akin ng tulong pero hindi ka nakinig. Nang tinanggap ko na ang aking kapalaran, nagtayo ako ng kubo dito para manirahan. Ngunit sinunog mo iyon. Napakalupit mo! Nang gabing iyon ay wala siyang masilungan at natulog na lamang siya sa gilid ng dalampasigan. Kinabukasan ay nagising siya dahil sa isang malakas na ingay na nagmumula sa barko na papalapit sa isla. Dumating ito para iligtas siya. Masayang-masaya ang lalaki sapagkat hindi niya inaasahan na makalipas ang maraming araw ay may darating na tulong at matutunton ang kanyang kinaroroonan. Tinanong ng lalaki ang kapitan ng barko, "Paano niyo po nalaman na nandito ako sa napakalayong islang ito?" Sumagot ang kapitan, "Kagabi ay may nakita kaming senyales ng apoy na nagmumula sa lugar na ito, kaya agad kaming nagtungo dito." Doon ay naalala niya ang kanyang nasusunog na kubo at nauunawaan niya ang plano ng Diyos para sa kanya.